Nako, heto na po mga ka-review natin. OMG, matindi to. Heto na, lumabas na ang katotohanan. Totoo nga. Nakita ng taong bayan ang katotohanan. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako po, eto mga ka-review natin ha. Eto po ang balita mula sa The Political Outlook. Testigo versus BP Sara biglang nagkaposisyon sa gobyerno. Aba, bakit naman nagkaganon mga kababayan? No, ito po ang buong balita, no? Umani ng batikos mula sa netizens ang pagtalaga kay Gloria J. Mercado bilang bagong commissioner ng National Commission of Senior Citizens. Ayan ha. Ito ay matapos kumalat ang mga reaksyon online na kwestiyon ang timing ng kanyang appointment kasunod ng kanyang naging testimonya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing sa Kamara. Ayon sa ilang netizens, tila biglang nagkaroon ng posisyon si Mercado matapos ang naturang issue. Kaya't umusbong ang mga tanong tungkol sa proseso ng kanyang pagkakatalaga. Ayan mga kababayan, kayo ano po ang masasabi nyo dyan, no? Mga ka-review natin, napaka coincidental naman po ito. Na? Pagkatapos niya pong tumistigo laban kay BP Sara ay eto po mga kababayan, no? Bigla po siyang na-appoint bilang commissioner, no, ng mga senior citizens mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Arnelina, alam na this, totoo nga, no? Alam na this mga kababayan. We call it gamitan. Use now, trash later, same story with Torre. Ayan mga kababayan, totoo, di ba? Kay General Torre, parang ganun din po ang ginawa nila mga kababayan, no? So, sabi po dito nila na Morales, we call it gamitan. Use now, crash later. Ayan mga kababayan. Sabi naman po dito ni Jovi, may script din yan, tingnan nyo. May script. Sa mga susunod, baka pagdating po sa Senado, no, kung umangat yung impeachment nila, baka magamit pa yan hanggang sa Senado mga kababayan. Okay? Kaya ngayon pa lang, meron na siyang posisyon. No? Sabi po dito ni Nino, di ba she was a dismissed government employees and usually dismissed employees cannot work again in the government. Kung yun po ang patakaran mga kababayan, they are now bending the law na naman mga kababayan. No? Aba, sabi po dito ni JJR, gumanda na hairstyle ni Lola. Nagpakulay na rin ng buhok, halatang may namalita din. Ayan mga kababayan, sa palagay nyo, namalitahan ba itong si Gloria Mercado? Diba? Sabi naman po dito ni Aldin, tinanggal yan sa DepEd ni BP dahil may ginawang hindi tama. Tapos nag-testify against her. Ngayon may posisyon na. Alams na anong naging kapalit ng mga pinagsasabi niya against BP Sara. Sa bagay, matagal na ito kasi di ba ginamit na nila ito dati. Tapos ginamit pa ngayon, talagang gamit nila ito mga kababayan. At yan, meron na pong reward, no? Reward agad. Ayan, syempre may reward yan mga ka-review natin. Hindi pwedeng walang reward, hindi sila papayag dyan. Kung yung iba nga na nakakatanggap ng maleta, di ba? So, syempre kay Lola Gloria, hindi sa bagay, hindi rin natin masabi kung may maleta or wala. Pero ito po, may reward siya mga kababayan, no? Aba, sabi po dito ni Nelson, aba, may posisyon naman talaga yan, di ba? Kinasabwat nga ni BP para sa pirma may 10 sobre nga na binalika na may laman na cheque. Ang tanong, sino po ang nagbigay ng checking yun? Balita natin noon mga kababayan, di ba? Mayroon pong isang nandyan sa Malacanang, mga kababayan, gumawa ng hocus pocus. Ayan, di ba?
Sabi po dito, natupad din ang pangako ni BBM sa kanila. Pero sa taong bayan, ewan ko lang kung natupad ba talaga. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below. Dito po sa sinasabi dito sa balitang ito mula sa The Political Outlook na testigo ni BP Sara biglang nagkaposisyon sa gobyerno. At eto, bago po natin i-play yung video mga kabayan, pasadahan din po natin to, no? Ito po, kasi itong si Jose Claire Castro mga kabayan, hanggang ngayon po ay todo-todo pa rin po sa pagdidepensa kay President Bongbong Marcos Jr. Okay, ito po ang kanyang pinakabagong pahayag mga kabayan patungkol kay Saldico. Sabi po dito, kapag sinabi natin na nahuli si Saldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Okay? Kung ganun pala mga kabayan, pag hinuli pala, for example ako, hinuli ako, diba? So it doesn't mean na inaresto po ako mga kabayan. Kailangan pala, ano po ba ang pagkakaiba ng nahuli at naaresto? No? Sabi po dito ni Castro mga karibin natin, ang nahuli ay nasalita ay very general. Pwede nating sabihin na napahinto. Oops, nahuli ka, napahinto ka na. Parang ganun. Pwede ba yun? Napahinto? Okay? Parang hindi ko magets Okay. Na-stop o tinagalog lang, in English pa. Okay? Na-stop, na-prevent sa pagkilos. Ano ba ito? Parang isa lang naman ang ibig sabihin dito, no? Pinadami lang yung mga words. Hindi mali ang ulat ng Pangulo noong April 16. Ayan. Masyado niyang dinidepensahan si President Bongbong Marcos Jr. sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi ko magets, no? Nahuli ka. Ibig sabihin, nahinto ka sa pagkilos. Okay? Sabi niya, na-stop ka. Okay, na-prevent sa pagkilos. Isa lang naman Isa lang naman yung you are just repeating, no? Yung words, mga kabayan. Napahinto, na-stop, na-prevent yung pagkilos. Prevent, stop, nahinto. Pare-paras lang po yun, mga kabayan. Pero, there is no such connection sa nahuli. Ano po ang pagkakakonekta ng nahinto, na-stop, na-prevent sa nahuli, mga kabayan? Hindi ko magets, bagong kahulugan ba yan ng nahinto? Mga kabayan, yung sabagay, in English na lang Tama ka talaga, Claire, no? Nahuli, hindi pa rin, diba? Naguguluhan rin ako. Teka lang, Wala talaga nahuli ka, na-stop, hindi naman, no? Ang layo, mga kabayan. Iwan ko lang, sayang dictionary ito na ni Claire Castro, Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito, mga karibin natin teka lang Palusot Queen, Pastilan, What Happened Philippines? Sabi po ni Ja. Sabi naman po ni Susette, when she reasoned out, she's no difference with someone who never took up law at all. No, buti pa nga yung hindi nag-abogado, no? Opo, mga kababayan, hindi po sa inaano natin, no? Pero buti pa yung mga hindi nag-abogado, no? Marunong pang mga magrumason, di ba? Mga pilosopo pa. Mas pilosopo pa kaya Claire Castro. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga nakapagtapos, no? Mga pilosopo pa yan, mga kababayan. They can defend themselves, di ba? Pero itong si Castro, mga kababayan, nag-aral po ng abogasya, hindi madepensahan ang sarili. Anyway, sabi po ni Jen, tatawa ka na lang talaga, kawawang Pinas. Oo nga Kapag ganito ang mga opisyal ng gobyerno, talagang kawawa po ang Pinas. Sabi po ni Edmond Ramos, nahuli. Pwedeng ibig sabihin ay late si Saldico. Nahuli pala. O kaya nakulilat siya. Our language is strict. Nga. Pati si Saldi natawa. Ayun na. Pati si Saldi, mga kababayan, natawa na dito kay Ante Claire. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video, mga kababayan. Pasok parinig natin yung ito, yan. Gusto nyo mag-jumping junction?
Hyper na hyper, oh. Good item to, Brad. Good item. Hyper. Ang bira. Can you tell everyone na maganda sa lukuhan? Ayan, no, this is, hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what Pero pansinin nyo, hingal na hingal. I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone. Pero po yung ano niya, yung itong press ko na ito, nangyari po ito April 13, no? Pero yung dala-dala niya pong script mga kabayan para sa April 14, mga karibin natin. Grabe. Who are saying that I am sick, Hingal pa more. that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsasabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam niyo ngayon, Teka lang, wala namang nagsasabi na baldado po ang presidente. Ang sabi po ng ating mga kabayan, may diverticulitis ang presidente. Dahil sa inyo mismo nagsimula na mayroon po kayong diverticulitis, mga kabayan, di ba? Oo. Parinig natin yung going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, hingal pa more. that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear. Sabi po ng Pangulo, huwag nyo nang daw paniwalaan kung sino po nagpapakalat ng fake news. Dito pa lang sa pagkahuli ni Saldico, sabi nila na nahuli mga kababayan. Pero, di ba? Matuturing po ba nating fake news yan? Maling impormasyon po yan di ba? Na pinifeed ninyo sa taong bayan. Masabi ba nating fake news yan? Ibig sabihin, huwag kaming maniwala sa inyo. Ganun naman talaga ang nangyayari, no? Hindi porket sinabi ng Pangulo ay paniwalaan po natin dahil ang ating Pangulo po, mga kababayan, whether you like it or not, ay nagsisinungaling, no? Minsan rin nagsasabi ng totoo pero mas, ewan ko lang pero mas marami po yata ang hindi totoo sa totoo, mga kababayan. I'm in very, very good health. I just had everything, my numbers are, I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that Alam mo kung talagang seryoso siya na malaman. Sabi ni President Bongbong Marcos Jr., nagpapaano daw siya ng vitamins. Nagpapaturok ba yun? Ay, di ko lang maano kasi hindi naman niya pinitinuloy yung words, no? Ako nagpapaano ako ng vitamins. Ano yun? Nagpapaturok ba? Ano bang vitamins yan, mga kababayan, nang mabili rin? Ng tao kung anong kalalagayan niya. Ilabas niya yung medical certificate. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na pribado ang medical certificate mo. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Karapatan ng mga Pilipino malaman ang iyong kalalagayan. Hindi mo madadaan yan sa ilang ganun lang. Wala pang 20 yun. Sabihin mo, healthy ka na. Yung reporter, tuwan-tuwa naman, 100 to 200 meters na tumakbo. Yung takbo niya nga, takbong ewan Di ba? Yun ba, ibig sabihin, healthy ka na? Hindi. If you really want to prove na wala kang sakit, medical certificate. Lihitin mong medical certificate. O di kaya, mismong pagpatingin ka sa doktor, pumunta ka doon sa mag-stress test ka, di ba? Yung nagja-jogging talaga, na, alam mo yun, yung kaharap yung mga monitor. Ganun. Hindi yung ganyang, 5, I'm healthy. Ako, hindi ako nag-exercise. Walking lang ang ginagawa ko. Kaya kong gumawa ng 20 niyan. Pero can I say na I'm a totally healthy person na dahil doon? Of course not. Diba? May sakit pa rin akong diabetes.
May high blood pressure pa rin ako. Hindi mo masasabi yan eh. Nang gayaan-gayaan lang. So, kalokohan. Katatawanan lang ang ginawa mo. I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5? Tama, yung diverticulitis mo. Parang hindi pa magaling. Kasi lagi nyo pa rin dinadivert ang issue. Eh. Diverticulitis. Laging dinadivert ang issue. 3 months ago. Mga ganun. So, that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months. And even then, it was just to have a CAT scan. Because the CAT scan, to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed. And it was. And I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, so people... I'm sorry? Maintenance. Kayo naman, ba't yung tinatanong ang maintenance niya? Ano kaya maintenance nito ni BBM? Ako, may hula ako. Kayo, may hula ba kayo? Sige nga, i-comment nyo nga dyan sa baba. Ano kaya ang maintenance ni... Ano kaya ang maintenance ni BBM? Bakit ang tindi ng kanyang energy? Maintenance medicine for, I have, 2. One for gout, which is lopurinol. Nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are, nothing really. When I have Ako, alam ko. I-comment nyo dyan kung alam nyo rin. allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But Dapat tinanong nyo, Sir, are you taking Coke? Coca-Cola? Hindi kasi baka mamaya, delicate yun. Lalo na sa mga may diabetes, malay nyo, nagko-coke yan. Coca-Cola, di ba? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.